Ang araw ay nakakapasong umiinit sa abalang palengke ng Maynila. Walang tigil ang pagbusina ng mga jeepney. Sumisigaw ang mga tindero ng presyo ng sariwang prutas at puno ng hangin ang amoy ng inihaw na mais. Nagmamadali ang mga tao, bawat isa ay abala sa kanilang araw-araw na pakikibaka sa gitna ng ingay at gulo. Tahimik na naglalakad ang isang lalaki, halos hindi napapansin. Si Manny Pacquiao iyon. Pero hindi ito ang Manny na nakasanayan ng mga tao na makita sa ilalim ng malalakas na ilaw, sa loob ng umuungal na arena, o sa likod ng mikropono sa press conference. Ngayon, naka-plain na shirt siya, lumang cap na nakababa sa ulo, at simpleng tsinelas. Walang sumusunod na kamera. Walang bodyguard na naglilinis ng daan. Isa lang siyang ordinaryong tao na naglalakad sa gitna ng karamihan. Simple, mapagpakumbaba at halos hindi nakikita. Habang naglalakad siya sa kalye, lumilingon si Manny sa paligid, sinisip-sip ang pamilyar na tanawin ng kanyang bansa. Ang mga mukha ay nagpapaalala sa kanya kung saan siya galing. Kahirapan, pakikibaka, kaligtasan. At bigla siyang tumigil sa isang bagay. Sa sulok ng kalsada, sa labas lang ng isang maliit na tindahan, nakaupo ang isang lalaki na nakayuko sa bangketa. Punong-puno ng butas ang damit niya, nakalahad ang mga kamay. Nakayuko ang ulo habang dumadaan ang mga tao na walang pakialam. May nagbigay ng barya, may umiwas na may disgust, may bumulong ng masasakit na salita, bakit hindi na lang siya maghanap ng trabaho? Lagi na lang humihingi. Kahit nakakaawa. Tahimik lang ang lalaki, tinatanggap ang bawat salita, bawat insulto. Nanginginig ang kamay niya habang hawak ang lumang plastic cup, naghihintay ng kabutihang bihira dumating. Bumagal si Manny, naningkit ang mga mata. May kakaiba sa lalaking iyon, ang hugis ng mukha, ang curve ng panga, ang bahagyang peklat malapit sa kilay. Pamilyar ito. Lumapit si Manny, pinag-iisipan ang mga alaala. Itinaas ng beggar ang ulo. Saglit na nagtagpo ang mga mata nila. At sa sandaling iyon, natigilan ang puso ni Manny. Hindi ito basta estranghero. Hindi basta isa pang mahirap na nakalimutan ng mundo. Ito ay isang taong kilala niya. Mukha mula sa nakaraan. Mukha mula sa pagkabata niya. Hindi makapaniwala si Manny. Pagkatapos ng maraming dekada, narito siya, mukhaan ang kanyang dating kasama sa pagkabata, ngayon ay humihingi para mabuhay. Pero ang ginawa niya sunod ay nagpagulat sa lahat sa palengke na iyon. Naka-encounter ka na ba ng dating kaibigan pagkatapos ng maraming taon? Ano ang pakiramdam sa sandaling iyon? Sabihin mo sa comments. At huwag kalimutang mag-subscribe dahil baka mas lalong magbigay inspire sa iyo ang kwento bukas. Patuloy ang palengke sa normal na gawi, walang kamalayan sa tahimik na bagyong nabubuo sa isang sulok. Tumayo si Manny ng tahimik, cap na nakababa, pinapanood ang dating kaklase na humihingi ng sukli. Sumikip ang dibdib niya habang nakikilala niya ang lalaking minsan, nagbahagi ng chalk, notebook, at pangarap sa pagkabata. Pero sa mata ng karamihan, hindi nila nakita ang dating kaibigan. Nakita lang nila ang isang pulubi. Dumaan ang isang babae, kumunot ang ilong sa disgust. Bakit hindi ka na lang magtrabaho kaysa umupo dyan buong araw? Bulong niya ng malakas para marinig ng iba. Dumaan ang grupo ng mga teenager, tumatawa. Isa sa kanila ang naghagis ng barya, hindi sa cup kundi sa lupa. Pulutin mo, kuya, asar nila bago tumakbo palayo, tumatawa na parang libangan ang pang-aasar sa paghihirap ng iba. Nanginginig na hinablot ng kamay ng lalaki ang barya. Dahan-dahan, masakit, yumuko ang likod habang nanonood ang karamihan, may umuuga ng ulo, may naglabas ng phone para i-record ang murang sandali ng kalupitan. Malapit na vendor ang sumali, hoy, lumayo ka sa tindahan ko. Ayaw ng customers makakita ng katulad mo dito. Mag-iba ka ng lugar. Walang awa ang salita, puro inis. Mas lalo pang yumuko ang ulo ng beggar, balikat na kumukurap na parang gusto na wala. Bulong niya ng mahina, pasensya na, at kaunti lang lumipat sa gilid, mahigpit na yakap ang lumang plastic cup. Sa gitna ng lahat nito, tahimik lang si Manny. Hindi siya dumiretso. Hindi sumigaw. Tahimik lang siyang nanood, kalmado, matatag. Pero sa mga mata niya, may bagyo ng damdamin. Nagsimulang magbulungan ang paligid. May umuuga ng ulo at sinabi, sayang sa buhay ng tao. May nagbigay komento, baka lasenggo, baka sugarol.
Mga haka-haka, mga hatol, wala sa totoo, pero malakas na naririnig ng lalaki. Walang galit sa mukha ng Beggar, pagod na ngiti lang, ngiti ng taong matagal nang tinanggap ang kalupitan ng lipunan. Inabot ulit niya ang kamay, tahimik na humihingi ng awa sa mundong puno lang ng kahihiyan. Bahagyang nagkumpol ang kamao ni Manny sa bulsa. Naalala niya ang batang minsang nakaupo 2 upuan sa likod niya sa klase, na nagbibiro na balang araw magiging pulis o guro. Ngayon, nakaupo sa lupa, hindi nakikita ng mundo. Pero hindi pa rin nagpakilala si Manny. Hindi pa. Walang alam ang mga tao kung sino ang tahimik na lalaki sa kap. Sa kanila, isa lang siyang dumadaan. Pero sa totoo, world champion siya, national hero, taong lubos na nakaranas ng gutom at hirap. Lalong umingay ang palengke. Mas maraming boses, asar, hatol. Tahimik na tiniis ng Beggar ang lahat, unti-unting nawawala ang dignidad sa bawat insulto. Lumapit si Manny, anino niya ay natapat sa dating kaibigan. Tahimik pa rin. Nanood lang, nakikinig. Sa wakas, lumapit si Manny. Ang simpleng tsinelas ay nagkalusko sa magaspang na semento, habang dahan-dahang lumuhod siya sa harap ng lalaking tanging pulubi lang ang nakikita ng iba. Kuya, mahinang sabi ni Manny. Malumanay, pamilyar ang tono na hindi naintindihan ng iba. Itinaas ng Beggar ang ulo. Nahirapan ang pagod na mata na tumutok. Pero habang pinag-aaralan ang mukha, nagbago ang ekspresyon mula sa pagkalito hanggang sa hindi makapaniwala. Nanginginig ang labi habang bulong, Manny. Manny Pacquiao. Naghalo ang karamihan. May lumingon. Narinig ba nila ng tama? Pacquiao. Parang hindi bagay ang pangalan dito sa maingay na palengke, pero hindi pinansin ni Manny ang bulungan. Nakatitig lang sa lalaki. Kumurap ng maraming beses ang Beggar, pinunasan ang mata na parang hindi naniniwala. Ikaw nga ang dating kaklase ko sa General Santos. Ako yung nakaupo 2 upuan sa likod mo. Bahagyang umiti si Manny. Bumalik ang mga alaala. Maalikabok na silid-aralan, walang sapatos na lakad papuntang school, pinagsasaluhan na merienda. Sa recess, tawa sa ilalim ng puno ng mangga. Tumango siya ng dahan-dahan. Naalala ko, sabi ni Manny. Matatag pero puno ng init ang boses. Biglang nawala ang ngiti ng Beggar. Nahiya ulit ang mukha. Mahigpit na yakap ang cup, itinago sa pagitan ng tuhod. Hindi ko akalain na magkikita pa tayo. Lalo na sa ganitong ayos. Tingnan mo ako, tingnan mo ikaw. Tahimik ang paligid, nakikinig. Ang mga dating nang aasar ngayon ay nakatitig, naguguluhan. Pero hindi nagpakita ng awa o disgust si Manny. Lumapit pa siya, binaba ang boses. Hindi mahalaga kung saan tayo magkita, kapatid. Mahalaga, buhay pa tayo. Nandito pa tayo. Lumapit ang luha sa mata ng Beggar. Umiling siya. Hindi mo naiintindihan. Nabali na ako ng buhay. Wala na akong halaga sa paningin ng lahat. Walang kwenta, kahihiyan sa lipunan. Hinawakan ni Manny ang balikat niya ng mahina. Hindi, kuya. Hindi ka wala. Kaibigan kita. Palagi na. Naghalo ulit ang karamihan. May napahinga ng malalim. May bulong, kilala niya. Kaklase pala. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, tumingin ng diretso ang Beggar sa mata ng isang tao nang walang takot. Bulong niya, boses na pumuputol-putol, nagtataka ka ba minsan kung ano ang magiging buhay natin kung iba ang nangyari? Tumingin si Manny. Hindi ako nagtataka, kuya. Dahil alam ko, hindi tungkol sa kung nasaan ka ngayon ang buhay. Tungkol ito sa kung nasaan ang puso mo. At malakas pa rin ang sayo. Nanginginig ang labi ng Beggar. Sinubukan niyang humiti pero biglang umiyak siya. Mabilis na tinakpan ang mukha ng kamay, nahihiya sa harap ng marami. Hinintay siya ni Manny. Hindi siya binuhat, hindi pinatahimik. Nanatili lang sa tabi, tahimik na paalala na hindi na siya mag-isa. Pagkatapos ng ilang sandali, tanong ni Manny ng mahina, Kuya, ano ang nangyari? Paano ka napunta rito? Humugot ng malalim na hininga ang Beggar, binaba ang kamay. Nakatitig sa malayo na wala sa alaala. Mahabang kwento to, Manny. Kwentong walang gustong makinig. Tumango si Manny, matatag ang boses. Ngayon, ako ang makikinig.
Lalong tumahimik ang palengke. Nakarecord pa rin ang mga phone, pero nagbago ang hangin mula sa pang-aasar patungo sa paghihintay. Lahat gustong malaman ang kwento ng lalaking ito at bakit si Manny Pacquiao, ang bayani ng bayan, ay nakaluhod sa harap niya. At habang nagsimulang magsalita ang beggar, napagtanto ng karamihan na hindi ito basta kwento ng kahirapan. Ito ay kwentong tatama sa bawat puso na nakikinig. Tahimik na nagsalita ang beggar, nanginginig ang kamay habang yakap ang cup sa dibdib, parang nahihiya sa sasabihin. Umupo si Manny sa tabi niya sa bangketa, binabaliwala ang bulungan, ang kamera. Lumapit ng kaunti at mahinang sabi, "Kuya, nandito ako." "Sabihin mo." Humugot ng malalim na hininga ang lalaki. Putol-putol ang boses habang nagsisimula, "Naalala mo ba ang school, Manny? Yung mga umagang naglalakad tayo ng walang sapatos kasi mahal ang tsinelas. Yung pinagsasaluhan natin ng kalahating tinapay sa 3 kaklase. Tumatawa pa rin tayo kahit gutom." Tumango si Manny ng mahina. Naalala niya ng mabuti. Nalungkot ang mata ng lalaki sa alaala. "Pagkatapos ng school, pangarap kong maging guro. Gusto kong tulungan ang mga batang katulad natin. Mga batang wala. Mga batang kailangan lang ng naniniwala sa kanila. Pero namatay ang tatay ko noong 14 na ako. Bigla akong naging lalaki sa bahay. Kailangan magtrabaho. Tumigil ako sa pag-aaral." Huminto siya, lumunok ng malakas. Lumapit pa ang karamihan. Una, maliit na trabaho. Nagdadala ng sako sa pantalan, nagtitinda ng gulay sa palengke, naglilinis ng sapatos sa kalsada. Bawat piso, ibinibigay ko sa nanay ko. Lagi siyang may sakit, Manny. Lagi. Kinain ng bill sa ospital ang lahat. Akala ko kaya ko. Akala ko pag mas nagsipag ako, magiging maayos ang buhay. Nabasag ang boses, pero hindi tumigil. Isinara ng beggar ang mata, isang luha ang tumulo sa pisngi. Namatay ang nanay ko noong 19 ako. At kasama niya, parang namatay rin ang lakas ko. Wala na akong pamilya, walang gabay. Sinubukan kong mabuhay, pero bawat pagtayo ko, itinulak ako ng buhay pababa. Tahimik na nakikinig si Manny, kumikislap ang mata. Naging mapait ang boses ng lalaki, pero hindi galit, pagod lang. Nag-apply ako ng trabaho, pero walang tumanggap. Walang pinag-aralan. Tinawanan ako ng mga employer. Tinawag akong walang kwenta. Nawala ang mga kaibigang akala ko tutulungan ako. Dahan-dahan tumalikod ang mundo sa akin. Lipat-lipat sa iba't ibang trabaho hanggang wala na talaga. Tumingin siya sa nanginginig na kamay. Kaya nandito ako, humihingi. Hindi dahil gusto ko, hindi dahil tamad ako, kundi dahil mas malakas ang gutom kaysa pride. Araw-araw sinasabi ko sa sarili ko na hindi na ako hihingi. Pero gabi-gabi nandito ulit ako. Kasi kung hindi ako kakain. Tahimik ang palengke. Kahit ang mga dating nang aasar ay umiiwas ng tingin. May nagtakip ng bibig sa kahihiyan. Dagdag ng beggar ng mahina, pero Manny, ang pinakamasakit hindi ang gutom. Ang paraan ng pagtingin sa akin. Ang disgust, ang insulto. Parang hindi na ako tao. Kaya ko ang sakit ng walang laman na tiyan, pero ang sakit ng pagiging invisible, ng pagtrato na parang basura. Mas malalim yon. Tumigas ang panga ni Manny. Alam niya ang sakit na yon. Naalala ang mga gabi na siya rin gutom. Naalala ang hapdi ng pagtawag na walang kwenta. Pero hindi pa tapos ang beggar. Binaba ang boses, nanginginig sa halo ng pag-asa at takot. Minsan nangangarap ako. Nangangarap akong nakatayo sa klase, nagtuturo sa mga batang katulad natin noon. Nangangarap akong igalang ulit, hindi dahil sa yaman o kapangyarihan, kundi dahil sa kung sino ako. Pero paggising ko, dinudurog ako ng realidad. At nagtatanong ako, sayang ba ang buhay ko? Tumulo ang luha sa mukha ni Manny. Hindi niya pinunasan. Gusto niyang makita ng kaibigan na hindi ito luha ng awa. Luha ito ng pag-unawa. Matagal na katahimikan. Tanging ang malayong busina ng jeepney at mahinang hikbi ng mga estranghero na napagtanto nila na masyado silang mabilis maghusga. Pero may nakatagong katotohanan pa sa kwento ng lalaking ito. At malapit nang matuklasan iyon ni Manny. Nawala ang boses ng beggar sa katahimikan. Nakatingin sa lupa, nahihiya sa bawat salitang inamin.
Tahimik ang palengke. Nagkakamot ang mga tao na pagtanto kung gaano kabilis nila hinusgahan siya, pero hindi pa nasiyahan si Manny sa isang panig lang ng kwento. Tumayo siya ng dahan-dahan, kamay pa rin sa balikat ng kaibigan. Walang maraming sinabi, nagsimulang magtanong. Lumapit sa katabing fruit vendor. Kuya, mahinang sabi ni Manny, dito ba lagi tong tao? Ano ang napansin mo? Nagdalawang isip ang vendor, kinamot ang ulo. Lagi siyang pumupunta tuwing hapon. Una, akala ko basta pulubi lang, pero minsan napansin ko, hindi niya pinapanatili ang lahat ng pera para sa sarili. Nakita ko bumili siya ng tinapay tapos nawawala sa eskinita. Nalaman ko, binibigay niya sa mga bata sa slum. Lumambot ang mata ni Manny. Lumapit sa babaeng nagtitinda ng inihaw na mais. At ikaw? Napansin mo ba? Tumango ang babae. Minsan sinundan ko siya. Bumili siya ng bigas gamit ang mga barya. Akala ko kakainin niya, pero pinamigay niya sa mga nanay na hindi makakain ang mga anak. Binigyan pa niya ng pagkain ang matandang natutulog sa sulok. Siya ang huling kumakain kung may matira. Napahinga ng malalim ang karamihan. Nagbulungan. Nagpalitan ng tingin na puno ng guilt ang mga dating nang aasar. Dagdag ng isa pang shopkeeper, taon na siyang nandito. Pero hindi ko pa siya nakitang lasing, nagsusugal, o gumagawa ng gulo. Lagi tahimik, magalang, laging nagbibigay higit sa kinukuha. Lalong yumuko ang ulo ng beggar na hihiya. Huwag niyo na pong sabihin yan. Hindi ako karapat-dapat sa papuri. Pero lumuhod ulit si Manny sa tabi niya, mas matatag ang boses. Hindi, kuya. Dapat malaman ng mundo na hindi ka kung ano ang iniisip nila. Hindi ka failure. Nakikipaglaban ka para sa iba kahit nahihirapan ka. Yan ang tunay na lakas. Bigat ng emosyon sa palengke. Bulong ng mga tao, totoo ba? Sa lahat ng oras na iniisip natin siyang walang kwenta, pinapakain pala niya ang mga bata. May nagtakip ng bibig sa gulat. May tumingin sa lupa, nahihiya sa mga insultong binato kanina. Sa unang pagkakataon ngayong araw, may kislap sa mata ng beggar na hindi lungkot. Bahagyang bumalik ang dignidad. Tumayo ng matangkad si Manny, commanding ang presensya. Hindi na basta dumadaan ang tahimik na lalaki sa cup. May bigat ang boses niya, tinataga ang mga hatol ng karamihan. Ang lalaking ito, sabi ni Manny, hindi invisible. Hindi basura. Kapatid ko siya. At ngayon, nahayag na ang kanyang katotohanan. Patuloy ang pagre-record ng mga phone. Pero sa pagkakataong ito, walang pang-aasar. Walang tawa. Sa halip, katahimikan ang bumalot sa palengke. Yung katahimikan na nangyayari lang kapag gumalaw ang mga puso at nagbago ang isip. Pero hindi pa tapos si Manny. Simula pa lang ng katotohanan. Ang gagawin niya sunod ay magbabago habang buhay sa buhay ng lalaking ito. Tahimik ang palengke. Ilang minuto lang ang nakaraan nang aasar ang mga tao. Ngayon, nakatayo silang parang nagyelo, phone pa rin nakarecord. Pero puso ay puno ng guilt at gulat. Tumuwid si Manny, sa wakas tinanggal ang cap. Napahinga ng malalim ang karamihan. Kumalat ang bulungan na parang apoy. Siya nga. Si Manny Pacquiao. People's Champ. Tumingala ang beggar, gulat na gulat. Nanlaki ang mata, nabuka ang labi sa hindi makapaniwala. Manny, hindi ka lang dating kaibigan. Ikaw ang Manny Pacquiao. Ngumiti ng mahina si Manny, hinawakan ng mahigpit ang balikat. Kuya, pero ngayon, hindi ako senador, hindi boksinggero, hindi public figure. Ngayon, kaklase lang kita, kapatid mo. Nanginginig ang katawan ng beggar. Tumulo ang luha sa pisngi. Lumapit si Manny sa karamihan, matatag at malakas ang boses, tinataga ang makapal na katahimikan. Sa loob ng maraming taon, dumaan kayo sa kanya. Hinusgahan niyo. Tinawanan. Pero hindi niyo nakita ang katotohanan niya. Mukha siyang mahirap sa mata niyo, pero sa mata ng Diyos, sa mata ko, mas mayaman siya kaysa marami sa atin. Dahil kahit wala siyang kahit ano, binigay pa rin niya ang konti niyang meron para pakainin ang iba. Yumuko ang mga vendor. Ang mga teenager na nang asar kanina ay nagkakamot ng paa, nahihiya. Ngayon, puno ng pagsisisi ang bulungan, hindi hatol. Lumapit si Manny sa dating kaibigan. Malumanay pero matatag ang salita.
Hindi ka nahihingi mula ngayon. Simula ngayon, magkakaroon ka ng trabaho. Magkakaroon ka ng dignidad. Tutulungan mo ang mga bata tulad ng pangarap mo noon. Kumurap ng mabilis ang beggar na parang hindi naniniwala. Trabaho, money. Walang maghahir sa akin. Matanda na ako, walang pinag-aralan, walang kwenta. Umiling ng matatag si Manny. Hindi ka walang kwenta. Mahalaga ka at ipapakita ko yan. Simula ngayon, magtatrabaho ka sa foundation ko. Magbuo tayo ng programa para sa mga gutom na bata. Gusto mo noon maging guro. Ngayon, magtuturo ka sa pamamagitan ng halimbawa mo ng sakripisyo at lakas. Biglang bumagsak pasulong ang katawan ng beggar, umiiyak ng malakas. Hinawakan niya ang kamay ni Manny na parang buhay mismo ang hinahawakan. Sumabog ang palakpakan, sigawan, luha mula sa dating malamig na karamihan. May sumigaw, mabuhay si Pacman. May umiyak, nabuhay siya. Kahit ang mga nang-asar kanina ay lumapit. Isa sa mga teenager bulong, pasensya na, kuya. Hindi ko alam. Isa pang vendor ang pinunasan ang mata at naglagay ng supot ng bigas sa kandungan ng beggar. Halos hindi makahinga ang lalaki sa luha. Manny, bakit ako? Marami ka ng tinulungan. Bakit ako pa? Itinaas ni Manny ang mukha niya ng mahina, ngumiti ng may kababaang loob na nag-define sa kanya. Dahil minsan ako rin katulad mo, gutom, walang pag-asa, invisible, at may nagbigay sa akin ng pagkakataon. Ngayon, turn ko na magbigay pabalik. Lalong umiyak ang beggar, tinakpan ang mukha. Pero sa pagkakataong ito, hindi kahihiyan. Pasasalamat ito. Pagbabalik ng dignidad. Nagbago ang pakiramdam sa palengke, parang nabura ang bawat insulto, hatol, malupit na tawa sa isang gawa ng malasakit. Pero ang regalo ni Manny hindi lang pera o oportunidad. Mas malaki pa iyon. At hindi lang ang kaibigan niya ang nagbago, kundi ang buong karamihan. Hindi na katulad ang palengke. Isang oras lang ang nakaraan, puno ng pang-aasar, malupit na tawa at walang pakialam. Ngayon, puno ng palakpakan, luha at bagong respeto. Hindi na basta pulubi ang nakikita nila. Nakita nila ang isang tao, isang mandirigma, tagabigay tao. Tinulungan ni Manny ang dating kaibigan tumayo. Nanginginig ang lalaki, natulog ang plastic cup sa kamay. Nahuli ito ni Manny bago tumama sa lupa at inilagay sa gilid. Hindi mo nakakailanganin tumula ngayon, matatag na sabi. Pinunasan ng beggar ang mukha, overwhelmed pa rin. Manny, wala akong masabi. Sa loob ng maraming taon, akala ko nakalimutan na ako ng mundo. Akala ko walang halaga ang buhay ko. Pero ngayon, ipinaalala mo sa akin na may halaga pa rin ako. Umiti ng mahina si Manny. Palagi ka ng may halaga, kuya. Nakalimutan lang ng mundo makita yon. Pero mula ngayon, magbabago na. Sumabog ang sigawan ng karamihan. May nagpalakpak, may umiyak. May lumuhod para makipag-shake hands sa beggar, humihingi ng tawad sa kalupitan. Kahit ang vendor na minsang sumigaw sa kanya ay nagbigay ng pagkain ng libre, bulong, patawarin mo ako, kapatid. Bumalik ang mga teenager na ng asar, pula ang mukha sa hiya. Isa sa kanila mahinang sabi, mali kami. Hindi ka mahina. Mas malakas ka sa amin. Patawarin mo kami. Tumango lang ang beggar, tumutulo ang luha. Pero sa pagkakataong ito, luha ng dignidad na bumalik. Kompletong nagbago ang hangin mula sa paghatol patungo sa malasakit, mula sa kahihiyan patungo sa pag-asa, mula sa kalupitan patungo sa kabutihan. Inilagay ni Manny ang braso sa balikat ng dating kaibigan. Simula bukas, magtatrabaho ka na sa akin. Walang hingi na. Sa halip, tutulungan mo akong pakainin ang mga bata, bigyan sila ng inspirasyon, at ipakita na kahit gaano kahirap ang buhay, nabubuhay ang kabutihan. Tumango ang beggar, nanginginig pero malakas ang boses. Gagawin ko. Pangako ko. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, hindi na siya invisible. Hindi na siya nasira. Buhay na siya. Sumigaw ang karamihan ng pangalan ni Manny, pero mabilis itinaas ni Manny ang kamay para patahimikin sila. Hindi ito tungkol sa akin, matatag na sabi. Tungkol ito sa atin lahat. Huwag husgahan ang isang tao base sa damit, gutom o hirap nila. Sa likod ng bawat pagod na mukha ay may kwento na hindi mo alam.
Igalang ang bawat tao dahil ngayon kaibigan ko siya. Bukas, baka mahal mo naman. Malalim na tumama ang salita. Marami ang yumuko, nag-iisip kung gaano kadalas sila magusga ng walang awa. Tumingin si Manny diretso sa mga phone na nagre-record. Ang boses niya ay hindi lang para sa palengke, kundi sa lahat na manonood nito mamaya. Tandaan niyo to, hindi sinusukat ang yaman sa pera. Sinusukat ito sa kabutihan, kababaang loob, respeto. Kung meron ka niyan, mas mayaman ka kaysa sa pinakamayaman sa buhay. Ngumiti siya ng mahina, hinatid ang kaibigan palayo sa sulok kung saan matagal siyang invisible. Magkasama silang lumakad palabas ng palengke, hindi bilang champion at pulubi, kundi bilang magkapatid. Kung naantig ang puso mo sa kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe. At sabihin mo sa comments kung saan ka nanonood. Dahil mahalaga rin ang kwento mo. Sino ang nakakaalam, baka ang kwento bukas ay iyon na.